Sa mga liblib na daan sa probinsya, may mga lugar na tahimik lamang sa umpisa, ngunit habang mas tumatagal kang naglalakad, may pakiramdam na parang unti-unting nagbabago ang paligid kahit pareho lang naman ang daan na tinatahak mo. Sa baryo ng Maligaya, may isang daang lupa na dumaraan sa pagitan ng matataas na damo, lumang puno at makakapal na kumpol ng kawayan na matagal nang iniiwasan ng mga tao kapag gumagabi na. Hindi dahil may nakikitang multo roon tuwing gabi, kundi dahil may mga taong nagsasabing kapag minsan ka nang naligaw sa daang iyon, hindi ka basta nawawala sa maling direksyon. Pinapabalik ka nito sa iisang lugar, paulit-ulit, hanggang sa hindi mo na malaman kung ang nililigaw ba ay ang katawan mo o ang isip mo. Noong una, inakala nilang simpleng pagod lamang o baka masyado lang madilim ang daan para makilala ang mga palatandaan sa paligid. Ngunit habang papalalim ang gabi at habang diretso naman ang lakad nila, napansin nilang ilang beses na silang bumabalik sa parehong kumpol ng kawayan sa gilid ng daan. Pareho ang baluktot na sanga, pareho ang putol na bakod, at pareho ang malamig na pakiramdam na parang may nakamasid mula sa itaas habang dumaraan sila sa ilalim nito. Sa ikatlong balik nila sa parehong lugar, tumingala ang isa sa kanila sa tuktok ng kawayan at doon niya nakita ang isang nilalang na hindi dapat naroon. Matangkad ito, napakapayat, halos kasintaas ng mga kawayan at nakaupo sa isang makapal na sanga na tila kayang pasanin ang bigat nito. Kahit imposible ang paraan ng pagkakakuba ng katawan. Ngunit ang pinakanakakatakot sa lahat, hindi ang haba ng mga bias nito at hindi rin ang mukha nitong halos hindi maaninag sa dilim, kundi ang dalawang paa nitong nakalaylay mula sa taas, malinaw na malinaw sa ilalim ng maputlang buwan at kapwa nakabaliktad na parang hindi nilikha para lumakad kasama ng tao. At sa sandaling iyon, naintindihan nilang ang bagay na paulit-ulit nagbabalik sa kanila sa parehong kawayan ay hindi simpleng ligaw sa daan. May isang nilalang na nakaupo sa itaas, tahimik na pinapanood sila at ayaw pa silang pauwiin. Si Marco ay 24 na taong gulang, tahimik, mapagmasid at sanay dumaan sa mga liblib na daan ng probinsya dahil sa trabaho niyang naghahatid ng paninda sa karatig baryo. Kasama niya ng gabing iyon ang pinsan niyang si Edwin, isang binatang sanay din umuwi ng madilim at hindi agad naniniwala sa mga kwento ng matatanda tungkol sa mga nilalang sa tabi ng kagubatan. Galing sila sa kabilang sitio matapos maghatid ng ilang sako ng bigas at dahil inabot ng gabi, napilitan silang dumaan sa mas maikling daang lupa na tumatawid sa pagitan ng palayan at makakapal na kumpol ng kawayan. Kilala ang daang iyon sa baryo ng Maligaya, hindi dahil madalas may aksidente roon, kundi dahil may mga umuuwi mula doon na maputla, tahimik, at parang may iniwang bahagi ng isip sa gitna ng daan. Sa umpisa, normal pa ang lahat. Mabagal ang hangin, malinaw ang buwan, at sapat ang liwanag upang makita nila ang makitid na daan, ang pilapil sa gilid, at ang mga anino ng kawayan na umiindayog sa taas. Ngunit habang tumatagal ang lakad nila, napansin ni Marco na parang walang usad ang paligid kahit diretso naman ang hakbang nila. Una niyang napansin ang putol na bakod sa kanan, kasunod ang batong may lumot sa tabi ng pilapil at ang baluktot na kumpol ng kawayan na may tuyong sanga na nakalaylay na parang braso. Noong una, inisip niyang magkakahawig lamang ang bahagi ng bukid kapag gabi. Ngunit makalipas ang ilang minuto, muli nilang nadaanan ang parehong bakod, parehong bato at parehong kumpol ng kawayan. Doon nagsimulang bumigat ang dibdib ni Marco. Hindi sila lumiliko, hindi sila bumabalik, pero paulit-ulit silang ibinabalik sa iisang lugar. Mas naging mali ang pakiramdam nang biglang tumahimik ang kuliglig,
tumigil ang hangin at hindi na gumalaw ang mga dahon ng kawayan kahit kanina lamang ay malakas ang indayog ng mga ito. Sa ikatlong balik nila sa parehong kumpol ng kawayan, naramdaman ni Marco na may humihila sa tingin niya pataas. At bago pa niya makita ng malinaw kung ano ang nasa itaas, alam na niyang may kung anong nakaupo roon, tahimik, matagal nang nakatingin, at tila sinasadya silang iligaw para paulit-ulit silang mapadaan sa ilalim nito. Matagal nang may kwento tungkol sa tikbalang sa baryo ng Maligaya, lalo na sa mga daang may makakapal na kawayan, matataas na damo, at mga puno na tila hindi tinatamaan ng liwanag kahit maliwanag ang buwan. Ayon sa matatanda, hindi raw lahat ng naliligaw sa gabi ay dahil mali ang dinaanan. May mga pagkakataon daw na ang mismong daan ang nagbabago at ang taong naglalakad ay pinapaikot-ikot hanggang sa mapagod, mataranta at mawalan ng tiwala sa sarili niyang mata. Noong bata pa si Marco, akala niya panakot lamang iyon sa mga batang mahilig gumala sa bukid kapag gumagabi na. Ngunit may isang lumang kwento sa kanilang baryo na madalas inuulit kapag may nawawala sa liblib na daan. Maraming taon na ang nakalipas, may isang magsasakang umuwi mula sa palayan habang papalalim na ang gabi. Diretso lamang daw ang daan pauwi. Ngunit paulit-ulit siyang bumalik sa parehong kumpol ng kawayan hanggang sa hindi na niya alam kung ilang oras na siyang naglalakad. Kinabukasan, natagpuan siya sa gilid ng sapa. Buhay pa, ngunit hindi na halos makapagsalita ng maayos. Mula noon, naging kakaiba na ang kanyang ugali. Madalas siyang nakatingin sa itaas ng mga puno, parang may inaabangan. At tuwing may malakas na hangin sa kawayan, bigla siyang nanginginig na parang may naaalalang hindi kayang sabihin ng buo. Ayon sa mga matatanda, may nakita raw siya sa taas ng kawayan noong gabing naligaw siya. Isang matangkad na nilalang, may katawan na halos tao, ngunit ang mukha ay parang kabayo at ang mga paa ay nakabaliktad na tila ginawang panlito sa sinumang susubok sumunod sa bakas nito. Sinasabi rin nila na ang tikbalang ay hindi palaging umaatake. Mas madalas, pinaglalaruan nito ang isip ng tao. Pinapaniwala ka nitong alam mo ang daan. Pinaparamdam nitong malapit ka na sa uuwian mo. Ngunit sa bawat hakbang, lalo ka lamang nitong inilalayo sa totoong direksyon. Kaya sa baryo ni Marco, may lumang babala tungkol sa mga daang may kawayan. Kapag biglang tumahimik ang paligid, kapag hindi na gumagalaw ang hangin, at kapag pakiramdam mo ay paulit-ulit mong nadadaanan ang parehong lugar, huwag kang basta magpatuloy. Dahil maaaring hindi ka na talaga naglalakad sa daan, maaaring nasa loob ka na ng laro ng tikbalang. Sa ika-4 na balik ni Marco at Edwin sa parehong kumpol ng kawayan, tuluyan nang nawala ang pakiramdam na simpleng naliligaw lamang sila. Pareho pa rin ang putol na bakod, pareho pa rin ang batong may lumot, no pareho pa rin ang tuyong sangang nakalaylay mula sa kawayan, na ngayon ay mas nagmumukhang kamay na nakaturo sa kanila. Habang nakatayo sila sa gitna ng daan, napansin ni Marco na hindi na lamang paligid ang umuulit. Pati ang tunog ng kanilang sariling mga yabag ay parang bumabalik sa kanila mula sa ibang direksyon, na para bang may isa pang pares ng paa na gumagaya sa bawat hakbang nila. Unti-unti niyang itinaas ang tingin sa kumpol ng kawayan. Sa taas, sa pagitan ng mahahabang dahon at madilim na sanga, may isang anyong nakaupo na hindi niya agad naaninag. Akala niya noong una ay anino lamang ito ng mga kawayan. Ngunit nang gumalaw ang buwan sa pagitan ng ulap, nakita niya ang mahahabang binti nitong nakalaylay mula sa taas. Sobrang haba nito para sa tao, payat, maitim, at balot ng parang makapal na balahibo. Doon niya nakita ang paa. Hindi nakaharap sa kanila, nakabaliktad,
Ang mga daliri nito ay nakaturo sa direksyong hindi dapat, na para bang ang nilalang ay nilikha upang lituhin ang sinumang susubok malaman kung saan ito nanggaling. Mas lalong bumigat ang dibdib ni Marco nang unti-unting yumuko ang anyo mula sa itaas. Mahaba ang mukha nito, pahaba ang nguso, at ang ulo ay hindi ulo ng tao. Mukha itong kabayo, ngunit ang mata ay masyadong matalino, masyadong tahimik, at masyadong sanay manood ng taong natatakot. Hindi ito bumaba, hindi ito umatake. Nakaupo lamang ito sa itaas ng kawayan, nakatitig sa kanila na para bang matagal na silang hinihintay. Doon tuluyang naintindihan ni Marco ang nangyayari. Hindi sila naliligaw dahil madilim ang daan. Hindi sila bumabalik dahil pare-pareho ang hitsura ng bukid. May nilalang na naglalaro sa kanilang isip, pinabaluktot ang daan at pinapabalik sila sa ilalim ng kawayan upang makita nito kung gaano katagal bago sila tuluyang mataranta. At habang nakatitig ang tikbalang mula sa itaas, naramdaman ni Marco na hindi ang katawan nila ang unang nanganganib mawala, kundi ang isip nilang unti-unti nang pinapaniwalang wala ng tamang daan pa uwi. Nang tuluyang makita ni Marco ang tikbalang sa itaas ng kawayan, hindi na niya alam kung alin ang mas nakakatakot, ang anyo ng nilalang o ang katahimikan nitong parang sigurado nang hindi sila makakaalis. Sa ilalim ng maputlang liwanag ng buwan, nakaupo ito sa makapal na sanga ng kawayan, sobrang taas, sobrang payat, at halos hindi gumagalaw maliban sa bahagyang pagyuko ng mahabang mukha nitong parang kabayo. Sa bawat sandaling tinititigan nila ito, mas lalong nagbabago ang paligid. Ang daang lupa sa harap nila ay tila humahaba. Ang pilapil sa gilid ay parang lumilipat ng pwesto, at ang dating pamilyar na bukid ay nagiging parang isang paikot na bitag na walang simula at walang dulo. Sinubukan ni Marco at Edwin na lumayo sa kumpol ng kawayan, ngunit kahit anong direksyon ang tahakin nila, pumabalik pa rin sila sa parehong lugar. Sa bawat balik, mas malapit sa kanila ang anino ng tikbalang. Hindi ito bumababa, ngunit tila ang mga binti nitong nakalaylay mula sa taas ay humahaba, umaabot pababa sa lupa na parang anumang sandali ay haharangin ang daan. Unti-unting nawala ang tiwala ni Marco sa sarili niyang paningin. Ang kaliwa ay nagmumukhang kanan, ang daan palabas ay nagmumukhang daan pabalik. And ang matsapak nila sa putik ay tila papunta sa direksyong hindi nila nilakaran. Sa sobrang takot, naalala ni Marco ang lumang payo ng matatanda na kapag niligaw ng tikbalang ang isang tao, kailangang baligtarin ang suot na damit upang mabasag ang laro nito. Nanginginig man ang katawan, ginawa niya iyon habang pilit na hindi tumitingin sa itaas. Sa sandaling maibaligtad niya ang kanyang damit, biglang umingay ang buong kawayan. Hindi ito tunog ng hangin, parang halakhak ito ng isang nilalang na naistorbo sa larong matagal na nitong kontrolado. Kasabay noon, biglang lumiwanag ang daan sa harap nila. Nakita ni Marco ang tunay na daan palabas, makitid, maputik, at nakatago pala sa gilid ng kumpol ng kawayan. Ngunit bago sila tuluyang makaalis, bumaba ang isang mahabang kamay mula sa taas. May kuko, maitim at mabalahibo na humawak sa balikat ni Edwin. Sa isang iglap, nawala ang pinsan niya sa tabi niya. Walang sigaw, walang yabag! Tanging tunog lamang ng kawayan na muling gumalaw kahit walang hangin. Paglingon ni Marco, nakita niya si Edwin sa itaas. Nakaupo sa tabi ng tikbalang, tahimik, nakayuko, at ang mga paa ay unti-unti nang bumabaliktad. Pagkatapos mawala si Edwin sa tabi niya, tumakbo si Marco palabas ng daang lupa habang nakabaliktad pa rin ang suot niyang damit. Hindi niya alam kung ilang minuto siyang tumakbo dahil ang bawat puno, pilapil at kumpol ng damo ay tila gumagalaw pa rin sa gilid ng kanyang paningin. Ngunit sa unang pagkakanta, danas siya buwag sa parehong kawayan.
Nang marating niya ang unang bahay sa dulo ng baryo, halos wala na siyang lakas. Puno ng putik ang paa, gasgas ang braso, at ang mukha ay maputlang maputla na parang iniwan niya ang kalahati ng sarili niya sa daang iyon. Kinabukasan, hinanap ng mga tao si Edwin sa palayan, sa sapa, sa gilid ng gubat, at sa lahat ng posibleng daan pauwi. Walang nakita, walang tsinelas, walang bakas ng dugo, walang kahit anong palatandaan na may taong hinila o lumaban sa dilim. Ang tanging nakita nila ay mga yapak sa putik malapit sa kumpol ng kawayan. Ngunit mali ang direksyon ng mga bakas. Ang mga yapak ay parang papunta sa bukid, pero ang hugis ng paa ay nakaharap pabalik sa daan. Mula noon, hindi na muling dumaan si Marco sa liblib na kalsadang iyon kapag gabi. Ngunit kahit lumayo siya sa kawayan, hindi siya tuluyang nakalayo sa nangyari. Tuwing hating gabi, may naririnig siyang mahinang kaluskos sa labas ng bahay. Parang dahon ng kawayan na humahampas kahit wala namang kawayan sa kanilang bakuran. Minsan, sa gilid ng bintana, may aninong matangkad na tila nakayuko upang sumilip. At minsan, kapag napapatingin siya sa lupa sa umaga, may nakikita siyang bakas ng paa sa putik. Nakabaliktad, mas lalo siyang natakot ng isang gabi, may narinig siyang mahinang tunog mula sa bubong. Hindi yabag, hindi kaluskos ng hayop. Parang may taong nakaupo sa taas, dahan-dahang iniindayog ang mahahabang paa habang naghihintay. At sa pagitan ng tunog ng hangin, may narinig siyang pamilyar na paghinga. Hindi niya nakita si Edwin, ngunit mula sa dilim sa itaas ng bahay, ramdam ni Marco na may kasama na ang tikbalang, at ang mas nakakatakot, parang natututo na itong hanapin siya kahit wala na siya sa daan ng kawayan. Mula ng gabing mawala si Edwin sa itaas ng kawayan, hindi na muling naging normal ang buhay ni Marco. Kahit nakauwi siya ng buhay, may bahagi ng isip niya na parang naiwan pa rin sa liblib na daan. Paulit-ulit na bumabalik sa parehong kumpol ng kawayan, parehong putol na bakod, at parehong malamig na pakiramdam na may nakatingin mula sa taas. Sa baryo ng Maligaya, kumalat ang kwento tungkol sa pagkawala ni Edwin. Ngunit walang makapagpaliwanag kung paano naglaho ang isang tao sa gitna ng daang diretso lamang pauwi. May mga nagsabing naligaw siya, may mga nagsabing tumakas. Ngunit si Marco lamang ang nakakaalam na hindi basta nawala si Edwin. Kinuha siya, and shkomananong ba't ang nilalang der kumohdo sa kanya, it's int basta nang galing sa dilim. Nasa itaas lamang ito ng kawayan, tahimik na nakaupo. Matagal nang naghihintay sa susunod na maliligaw. Mula noon, may bagong babala ang mga matatanda sa kanilang baryo. Kapag dumadaan ka sa liblib na daan at bigla mong napansing pareho ang puno, pareho ang bato, pareho ang bakod, at pareho ang tunog ng hangin, huwag mong piliting magpatuloy. Kapag paulit-ulit kang bumabalik sa iisang lugar, kahit diretso naman ang lakad mo, huwag mong sisihin agad ang dilim. At higit sa lahat, huwag kang basta titingala sa mga kawayan kapag naramdaman mong may nakamasid mula sa itaas. Dahil minsan, hindi ka nililigaw para mawala ka sa daan. Nililigaw ka para mapagod ang isip mo. Para hindi mo na malaman kung alin ang pauwi, alin ang papalayo, at alin ang daang inihahanda ng tikbalang para sa iyo. Hanggang ngayon, may mga gabing ayaw lumabas ni Marco kahit maliwanag ang buwan. May mga gabing naririnig niya ang kawayan kahit malayo siya sa bukid. At may mga umagang nakakakita siya ng bakas ng paa sa putik sa harap ng kanilang bahay. Palaging nakabaliktad, palaging papalapit. At isang madaling araw, habang tahimik ang buong paligid, may nakita siyang anino sa bubong ng kanilang bahay. Matangkad ito, nakaupo, hindi gumagalaw. At sa tabi nito, may isa pang figura, mas maliit, nakayuko at nakalaylay ang dalawang paa. Nang tamaan ng liwanag ng buwan ang mga paa nito, halos tumigil ang paghinga ni Marco dahil ang mga paa ni Edwin
unti-unti na ring nakabaliktad